everything. And ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa rayuma. Anong klase hong rayuma? Osteoarthritis. Ito ho ang isa sa pinaka-common form ng rayuma. At ito ho ay nangyayari kapag yung protective cartilage. Ano ho ba yung cartilage? Yun ho yung sa dulo ng buto natin. Siya ho yung parang naka-envelope. Para nyo ho ma-imagine yan. Yung hita ho ng manok, di ho ba? Yung dulo na kinakain natin na medyo malambot kesa sa buto. Yan ho ang cartilage. So, ang mga buto ho natin, joints, sa dulo may cartilage. Na yan ho ang nagsiserve as para hong kutsyon. Wala hong friction yung mga joints pag gumalaw. Makakaglide ho siya kasi madulas ho ang cartilage. And pagtagal ho kasi, nagkakaroon na ho ng wear and tear. So, over time, pag nasira ho yung cartilage na yan, ayun ho, magkaka-osteoarthritis. And most frequently, it affects joints ng kamay, tuhod, hips, and spine. Of course, as you age, ayan ho, sisira yung cartilage, mauuwi ho kayo sa osteoarthritis. And pag na-joint injury ho kayo, halimbawa basketball, badminton, ayan. Obesity, ayan, pag sobrang bigat nyo ho, ang tuhod ho, masyadong mabigat yung dinadala niya araw-araw. Genetic predisposition, pag may lahi-lahi din ho, so pagka may lahi ho kayo ng osteoarthritis, malamang yung mga offspring ninyo meron din. Bone deformities, some people are inborn hong may malformation ng joints or defective cartilage. At may mga certain metabolic diseases, including diabetes and hemochromatosis, na naglilid ho sa osteoarthritis. Now, ano ba yung mga simptomas? Paano mo masasabing osteoarthritis yung rayuma mo? Ang pain ho, joint pain may hurt during or after movement, habang ginagalaw mo or pagkatapos mong galawin. And stiffness, joint stiffness may be most noticeable upon awakening or after inactivity. Yan, ano po yan, karakteristik ho yan ng osteoarthritis. Pag bagong gising ho, ayun ho, stiff. So, matitigas ho yung joints. Pero pag naikilos-kilos na ho, nagbe-better. Loss of flexibility. You might not be able to move your joints through its full range of motion. Hindi ho mo mai-glide or mai-galaw ng todo. May limitation of movement kayo. Grating sensation, you might feel or hear a grating sensation when you use the joint. Yung para hong, ano bang term doon? Basta ho, may tunog yung joints ninyo pag ikinikilos ninyo. And pwede rin ho, yung mga bone spur, nagkakaroon ho ng extra bits of bone, which feels like hard lumps. Pwede ho yung mag-form around the affected joints. Swelling, syempre may pamamaga, which might be caused by soft tissue inflammation around the joint. And kadalasan ho itong mga ganito, lalo na kung severe, ito ho ang mga nauuwi sa dialysis. Bakit ho? Pag severe ho kasi ito, hindi makakilos ang pasyente, hindi makapagtrabaho dahil masakit, stiff yung mga joints. Kinakailangan ho nilang uminom ng pain reliever halos every day or halos 3 to 4 times a day para lang ho sila maging efficient o makakilos ng maayos. So, ang pinaka-common ho kasing pain reliever is NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Tulad ho ng mga Cataflam, yung mga naproxen, mefenamic acid, ibuprofen, ayan. Lahat po yan ay NSAID. So, hindi ho yan pwede araw-araw and for a long period of time. Masisira po ang inyong kidney. So, wala kasing choice yung pasyente. Pag di siya uminom ng pain reliever, pangtanggal ng maga, inflammation, hindi ho makakapagtrabaho ang pasyente. Ngayon, pag uminom naman ho siya, may side effect sa kidney. May naging pasyente na ho kaming ganyan na actually hindi lang isa, marami ho. Talagang kailangan niyang uminom kasi hindi ho siya makakaalis ng bahay pag wala siyang pain reliever. So, unang punta niya ho sa ospital, biglang mataas na ho ang creatinine niya. Wala ho siyang kaalam-alam na nung nagsuka siya, nahilo,
pag lab test ho sa kanya, yun ho pala ay mataas na ang creatinine. Medyo mataas na ho kasi nagsuka na eh. Bago ka ho magsuka at mahilo sa mataas ang creatinine, ibig sabihin nasa blood mo na, wala na sa joints. Kumbaga meron ka ng uremia. So, kaya ho, it's too late. Kaya yung mga mahilig hong gumamit ng pain relievers, kasi wala kayong choice, ayun ho, ingatan ho natin ang mga ating joints, especially ho ang tuhod. And ako ho, I don't agree sa mga sporty, halimbawa, yung anak ko magba-basketball, magba-volleyball, lalaban sa ganito, hindi ho ako agree because I am a doctor. Kasi halimbawa na-injury ka sa tuhod, nabasag yung kneecap mo, hindi mo na ho yan maibabalik. Marami naman hong ibang trabaho na wherein hindi ka uuwi sa injury. Kasi yung part ng katawan, hindi mo yan pwedeng palitan. Kung minamalas-malas na disgrasya, o di kaya ayun nga, nasira ang tuhod, o di paekang-ekang ka na dapat naman hindi, dahil pinanganak ka namang normal. Kahit nga simpleng basketball, may mga nai-injury talaga, no? Kumbaga, hindi ako agree o hindi ko papayagan halimbawa ang anak ko na sumali sa mga ganyan. Kasi ayun na nga, nakita na kasi namin bilang doktor yung mga side effect ng mga nai-injury sa ganyan. At hindi simple, minsan may permanent na, may bakal ka na. Minsan may pasyente kami nilagyan ng bakal sa hip, nag-hip replacement. May breast cancer yung matanda. Ang kinamatay ng matanda, yung metal niya. Nag-infection, nag-sepsis. So, hindi na yung breast cancer ang ikinamatay ni Lola. Kaya hindi biro yung meron kayong bakal or metal sa katawan. Bukod sa yung lakad nyo, tsaka hindi pantay. Marami may nag-hip replacement na mali. Hindi perfect ang pagkakagawa. Meron kaming pasyenteng BIP. Yun din pinagawa niya dito, masakit, hindi ayos ang pagkakagawa, pero mamahaling ospital yun dito sa BGC. So, pumunta siya ng States, pinaayos niya doon. Pero gayon pa man, ang lakad niya hindi na kasing normal na walang hip replacement. Ang nangyari doon, yung bang sa may gilid ng hagdan, na mali yung tapak niya, natumba. Kaya sa hagdan, wag kayong patakbo-takbo. Isa-isa lang po ang pagbaba at pag-akyat. Hindi dapat nagmamadali. At yung mga mahilig mag-mountain climbing, puro risky yan Hindi nyo ba alam na minsan lang kayo bigyan ng Diyos ng good health? Pagkatapos i-risk nyo lang sa akyat sa bundok na pagkataas-taas? O kung nalaglag ka? O kung nadulas ka? Yung mga ganong aksidente kasi, nangyayari yan sa pagkakataong hindi mo sadya. Wala sasadya sa aksidente. So, wag na pumipili at nangangarap ng mga sports o kung anong activity na magre-risk sa'yo sa physical injury. Gusto nyo ba pilantod kayo? Gusto nyo yung hindi na kayo makalakad? Gusto nyo yung siko ninyo komang na kayo? So, wala gusto niyan. Kaya lang yun ang napili ninyong trabaho or yun ang napili ninyong hobby, which is not good. Halimbawa, nanonood kayo ng TV, iikot-ikot nyo yung wrist ninyo, yung siko ninyo, yung dito sa may armpit ninyo, yung leeg ninyo, yung tuhod ninyo, yung paa ninyo. O kahit nanonood kayo ng TV, may na-accomplish kayo. Meron kaming pasyente dati, yung matanda, na ganyan pagka araw-araw, ginagawa niya yun kahit may edad na. So, wala siyang mga rayu-rayuma. Yun ang ginagawa niya. Pag nagpapahinga na siya, nanonood siya ng TV, lahat ng joints niya, iniikot niya. So, ayun nga naman, tumanda ng hindi kyphotic o hindi siya nakuba at magmagaling pa siyang lumakad. And of course, you need to try a healthy diet. Kailangan i-maintain yung timbang na nasa ideal body weight lang kayo. Kasi pagka ang dami-dami niyong kakainin, mabigat kayo. Dalawa lang ang weight-bearing areas natin, hips and knees. Now, yung hips hindi bali yan. Malaking buto yan. Kaya bihira naman yung nadadamage ang hips. Pwera lang sa mga nadudulas. Pero yung ating knees, tuhod, maliit lang yan Imagine niyo kung ang laki-laki ninyo. Tapos eto pa paaalalahanan ko po kayo uli. Lalo na kung obese kayo. Pagka kayo
obese o kahit na nga ho hindi kayo obese, kahit nasa ideal body weight ho kayo. Pag may edad na ho kayo, wala na hong tatalon. Yung mga low impact exercises lang po ang gagawin ninyo tulad ng walking, swimming, cycling. Ganun lang po. Wala na hong jogging, walang running, walang badminton. Basta ho yung mga tatalon kayo, hindi ho pwede. Bakit? Yung natural nyo hong timbang, halimbawa 60 kilograms kayo. Pag tumalon ho kayo, times 10. 60 times 10, 600 kilos ang ibabagsak ninyo sa mga tuhod ninyo. Ay, imagine ninyo yun. Kung nagte-treadmill ho kayo, yung mabilis na, yung para na kayong tumatakbo, ilang beses nyong babagsakan ng 600 kilos ang tuhod ninyo. Kung 30 minutes ho kayong nag-treadmill, 30 minutes din bagsak ng bagsak ho sa inyong tuhod. So, matanda na ho kayo. So, yung kneecap ho ninyo, brittle na. So, anong mangyayari? Ayan, mapupunit ang kneecap. Pagka hindi na ho magawa ng paraan, lalagyan kayo ng bakal sa tuhod ninyo. Kaya, elderly, huwag hong nagpe-pretend na kaya nyo pa. Talaga hong accepted yan ng lahat ng tao na pag nag-iedad ho, may mga bagay na hindi na ho pwedeng gawin. High impact exercises, basta ho may jumping, jogging, hindi na po yan pwede sa may edad na. Mabibitak ho ang inyong kneecap. Kasi kadalasan nyo lang naririnig is what? Mag-exercise. Puro mag-exercise. Depende ho sa exercise. Yan ho ang hindi ine-emphasize. 3 times a week, 30 minutes a day. Di ho ba? But hindi ho sinabi na pag may edad ka na low impact exercises lamang. Pati low impact exercises hindi alam. So, yan ho, walking lang, swimming lang, and stationary bike lang po. So, bukod po sa iba niyan, hindi na po. Yan lang ho ang pwedeng gawin. So, pag nagwo-walk ka ho, lahat ng parte naman ng katawan mo, gumagalaw na dyan . Kung circulation lamang, gaganda ho ang circulation ninyo dyan. Kung may treadmill kayo sa bahay, yung mabagal lang hong treadmill, yung para lang kayong naglalakad. Huwag ho yung mabilis na kailangan nyo nang tumakbo. Tatandaan nyo ho yan kasi ang may edad na, ayun na nga ho prone yan sa osteoarthritis. Isang klase ho ng rayuma na wear and tear na habang ginagamit mo, nauupod, napupudpud yung mga cartilage. So, kaya may parehong cartilage yung magkabilang end ng ng buto mo kasi para may gliding motion, para walang friction, para hindi magtutunugan, di ba? So, lalagyan ho namin kayo ng something na pang cell repair. Yun ho bang yung mga damaged part ninyo, pudpud and others, tutubo ho uli yun. So, pagka na-attain nyo ho yung length of time na nakapag-cell repair na ho yun, permanent cure ho yun. Tandaan nyo, kami ho, hindi kami nagbibigay ng temporary cure. Kasi ho, kawawa naman ng pasyente, balik ng balik yan. May ganun na naman uli. While you are controlling and suppressing yung symptoms, high blood ka, o diabetic ka, naka-maintenance ka, okay hong mag-maintenance kasi hindi naman ho pwedeng while inaalis mo yung root cause, suicide ka, hindi ka na uminom ng pan-sugar mo, hindi ka na uminom ng pang-high blood mo. Hindi ho ganun. Iinumin nyo pa rin, pero ho tayo may ibang ginagawa papunta ho doon sa root cause. Pwede tayong gawin. Ang bat ho, walang magic, ha? Hindi yung isang araw pumunta kayo sa amin, magaling na kayo. Araw-araw ho, may gagawin tayo hanggang sa maka-fully recovered ho kayo. Pati ho yung balance nyo, siyempre maaayos yun. So yung mga hindi ho pasyente namin, yung mga naka-wheelchair, ngayon ho nakatungkod na lang. Yung mga nakatungkod ho namin pasyente, nakakalakad na, wala nang tungkod. Marami ho kaming napalakad na pasyente na wala hong manipulation. Yung bang hindi ginagalaw yung mga buto, but ibinibigay lang ho namin at ibinabalik namin sa katawan yung mga dapat tulad ng collagen and others na mag-cell repair ho uli yung buto at joints. So ganun ho ang principle. Kasi yun ho ang naupod Kaya kayo nagka-osteoarthritis. Kaya ho magpapatubo ka ng bagong cells, so hindi ho magic. Pero may cure, hindi ho suppression. You will have your permanent cure. And yung atin home check-up, free pa rin po.
So inuulit ko ho, wala pa ring bayad ang konsulta, humabol na ho kayo, una-unahan na lang ho, kasi anytime ho pwede na namin tong isara, napagbigyan na namin kayo uli. Kasabay ho ang urine and sugar testing free, and yung atin hong detox protocol, detox, blood cleansing, vector scan, 3 po yan. Buy 2 plus 1. Bili ho kayo ng 2, libre ho ang isa. Makukuha nyo ho yung 3 yan na ang babayaran nyo 2 lang. Di ba? Malaking bagay yun. And yung anti-aging protocol natin, yung mga gusto hong bumata, lumakas, gumanda, and hindi ho tayo concerned sa outside physical look lang, kundi yung inside, yung cells ho natin inside, yung function niya. Try to imagine yourself 5 to 10 years younger. So ano ang health ninyo nung time na yon? Baka wala pa kayong high blood, di pa mataas cholesterol ninyo, wala pa kayong diabetes, hindi pa kayong madaling hingalin. So yun ho ang maa-attain ninyo. Pati mga comorbidities ninyo, mababawasan uli. And of course, hindi nyo maiiwasan, you will look younger, syempre ho. And also, yung atin hong blood cleansing, which is IV laser, ozone, ultraviolet, and high-dose vitamin C. Yan ho ang ating mga panlinis ng dugo. But ang naka-promo po ngayon is what? Naka 20% discount po ang laser. So, i-prepaid na ho ninyo as many as you can kasi ho, pag sinara namin to, sayang po. Wala naman ho itong expiration kung kailan ninyo gustong gamitin. Transferable pa ho ito. So, pwede nyong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. And yung atin pong soap, very effective po na pang-banat, anti-aging soap. At sa umpisa ho, ang order ng mga customer, 1, 2. Pag nag-reorder ho, 6, 12. So, ganun po. Ibig sabihin, the whole family is already using it and nagustuhan nila. And yung iba hong elderly, sa simula sa face lang. O later on ho, ginagamit na, buong katawan na. Bakit? Pati ho kamay nila, braso, legs, binti, tuwang-tuwa ho sila kasi banat. And yung atin hong whitening soap, very effective po siya na pangpaputi. Kahit ho hindi nyo i-stay ng matagal. But of course, much better kung i-stay ninyo ng matagal. Hindi ho siya nakaka-dry. Karamihan ho ng whitening soap, super dry. Kaya pag super dry ho ang skin ninyo, kulubot tignan. So, kung naka-anti-aging soap po kayo, naka-whitening soap pa po kayo, maputi, tapos banat. Lamang na lamang ho kayo sa iba. Sabi nga natin, kahit na pareho kayo ng ganda, pareho ho kayo ng talino, lamang ho lagi ang mas maputi. Plus factor ho yan. And mura lang naman po ito. Gawin nyo na ho itong regalo nyo sa inyong sarili. Alam ho ng cells natin kapag ka inaalagaan nyo siya na sa simpleng sabon lang, special soap ho yung ginagamit nyo sa kanya. Huwag nyo hong gamitan ng harsh soap ang inyong skin. Imagine our skin is the largest organ inside the body. At kasama ho yan pag humaharap tayo sa tao. So, pag nakita nyo ang skin ng tao is makinis, maputi, siyempre ho, di ba, na nai-impress kayo. Pero kung ang skin ninyo kulubot na, maitim pa, makaka-add on ho yan sa personality ninyo. Yung respect ho ng tao sa inyo, pag maganda ang skin ninyo, hindi nyo ho mabibili ang respect. Inaani ho yan galing sa ibang tao. So, isa ho yan para maging maganda yung personality iiwanan ninyo sa kausap ninyo. Kailangan ho maging presentable tayo. So, look for IV, anti-aging soap, IV, whitening soap. Available po yan sa Shopee. Sa mga hindi ho marunong mag-order sa Shopee, kindly send us your name, address, and cellphone number. Ipag-o-order po namin kayo. At ito ho ay naka 5 plus 1. Bili kayo ng 5, may libre ho kayong isa. Until supply lasts. Pag wala na ho kaming stock, balik ho tayo sa dati. Walang promo. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Doc Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook and TikTok. So, maiikli lang po 1.5 minute. Pero ho, ang content maganda ho. So, pwede nyo ho yung i-share sa inyong mga kaibigan. Maa-appreciate po nila yan. So, sa Reels and TikTok, please, paki-follow naman po.
And sa YouTube and Facebook, paki-subscribe po. Hindi ho kayo magsasayang ng oras dahil lang sa marami ho kayong matututunan. So, Ivy? Para po, Dok, tanong ni 2708, pwede po ba magpabakuna yung dating mihika at ngayon po konting akyat lang sa overpass, hinihingal na at palaging pong may sipon at laging barado ang ilong? Ano pong klaseng bakuna ang maganda, konting side effect at makakaya ng katawan? Okay, so pagka ang hika ho is also a kind of allergy. Now, ang iniiwasan ho natin, ang advice ko ho, wag magpabakuna kahit na anong bakuna. Kasi ang severe form ng allergy is anaphylactic shock. Di ba? Which is deadly. Minuto lang ho yan, patay ang pasyente pag hindi ho nalagyan ng epinephrine. And hindi mo masasabi kung kailan ka susumpungin ng anaphylactic shock. Kasi pwede kang mag-react sa kahit na ano. Pwedeng sa gamot, pwedeng sa kinain mo, and others. So, hindi ho ganun ka-safe. And yung sinasabi mong konting lakad lang, hinihingal ka na. Hindi rin ho natin masasabi na dahilan sa hika nyo lang yan. Kasi, ang may pneumonia ho, ang iingatan nyo pneumonia. Pagka ho may pulmonya kayo, hindi nyo alam, like walking pneumonia, kasi wala naman kayong symptoms, walang ubo, walang sipon. So, hindi nyo iisipin na may pulmonya kayo. Pero kung ma-auscultate ho kayo ng doktor, maraming crackles. Yung crackles ho, yan ang naririnig ng doktor sa stethoscope sa taong may pneumonia. Magpa-check up ho habang free ang check up natin to rule out na wala kayong walking pneumonia. Marami pa hong namamali ng diagnosis, lagi hong diagnosis asthma. Yung pala naman ho, hindi na asthma, kundi pulmonya na ho. Mas deadly ho ang pneumonia kesa sa hika. At severe ho yung kaso ninyo, bakit? Konting lakad lang, hinihingal na kayo. So, hindi ho normal yan. Karakteristik ho yan ng may pulmonya. Ang hika ho, hindi naman ganyan. Ang hika ho, may trigger. So, hindi ho yung laging andyan na laging hirap huminga. Okay. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up sa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay ba mga numero? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And magpa-vector scan ho para makita ho natin kung barado ang circulation ninyo sa brain and heart para ho maiwasan ng heart attack and stroke. And yung may mga lahi ho ng cancer para maagapan ho natin kung kayo ay kandidato sa cancer. Makikita na ho natin yan ahead sa vector scan. And po habang free ang check-up, samantalahin nyo po na wala pa pong bayad ang konsulta. At yung may mga kidney stone, gallstone, barado ang puso na ayaw hong magpa-opera, bisitahin nyo ho kami sa aming clinic. Yung may mga mataas ang creatinine, CKD, dinadialysis, and yung may mga ascites, fatty liver, cirrhosis, lahat actually ho ng sakit, wag lamang ho fracture, wag lamang ho hernia, and also yung mga inborn hong mga anatomical problem. Yung atin hong detox protocol by 2+1, yung atin hong anti-aging protocol 5+1, and yung atin hong IV laser naka 20% discount. Pwede nyo na ho yung i-prepaid lahat habang open pa ho, and transferable po yan. Pwede nyo pang regalo sa mga mahal nyo sa buhay. And yung atin pong sabon, IV anti-aging soap, IV whitening soap, available po yan sa Shopee. And yung mga hindi ho marunong sa Shopee, send po sa amin ang name, address, and cellphone number. Ipag-o-order po namin kayo. Basta ho,
be responsible enough to pay and receive your parcel. And also, paki-like and share po and subscribe. Type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, at yung maiikli ho naming video sa Reels and TikTok, paki-follow po. So, Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 4.